So, yung YT guys, dito nyo mapapanood to. Then, yung FB page. Pares lang naman. Paano din tayo malito? Nandito na yun sa YT. Nasa playlist yun actually. Okay, meron na ako 900 followers. Subscribers pala. Nandito nga siya guys. If ever na gusto nyo mag-advanced reading, advanced study, ang tinatamad kayo manood ng live. Pero sa live kasi nakakapagtanong kayo Sa hindi. Pero clear naman no guys actually. If ever, may mga bits dito nasa oblique, meron sa trig. Basta trig, marami to actually. Unit circle, madali lang yan Meron na ako Ito lang alam ko Ulit-ulit na lang. Pero meron dito guys. Ito matrix ito maaralin. Pwede rin. Hindi ko na nga to alam na matrix. Pero andyan yan guys. Ito statistic o isa lang. Ayoko gawa ng stat Limit. Nagawan ko nga ulit yan. Atong pa entrance exam mo. Baka trip mo. Basahin. Tsaka yan guys. Direct to the point yung mga turo ko dyan. Wala yung pasikot-sikot. Then sayang oras kahit isang example lang panoorin mo dyan Tatagos ka na Kunyari ito. Pinod mo isa. Kahit isa lang panoorin mo dyan Ito, isang trig. Hexagon. Yan. Sabi ko sa'yo. Pero, pag tinuro ko to dito ulit, di ba post ko dito dito? Baliw ako Anyways, conics, ito guys. Nandyan. Sa mga grade 11. And yan. Dito yan guys. Baka makatulong. Ito, pag nahirapan ka sa fundamentals, meron dito guys. Math fundamentals. And kung hindi ka pa rin satisfied, ito kasi pang mga higher math na to Medyo. Pero kung sa pinaka-basic ka pupunta, nandito yun sa pinaka-taas. Course ba yan? Ito. Ito galing ko sa live. One-on-one kami ni Limited. Di ba limited na? Limited lang guys nanonood ng live ko dati. Dito. Libre tutor niyan Sipag manood din Anyways, so kailangan guys kabisado niyo yung fundamentals para hindi kayo mahirapan. Yun lang naman lagi. So balik tayo dito. Punta tayo sa unit circle. So punta tayo sa unit circle. So sa unit circle guys, so let's say meron tayong Cartesian. So 'di ba? Unit, ibig sabihin 1 unit lang yung mga point. So dito galing dito may 1. Tsaka dito. Dito, tsaka dito. Yung distance 1 yun Pero naman natin guys, kung meron tayong 1 unit each ng dito, yung ordered pair niya is dito kasi nasa right, 1 tsaka 0. Then dito naman, sa taas, that is 0, 1. Then sa left, that is negative 1, 0. Then sa baba, 0, negative 1. Sundan. Ordered pairs ng sa Cartesian, at marunong mag-plot ng points. So ngayon, dahil unit circle pinag-aaral natin guys, natandaan mo dito is yung value ng x and y natin. So yung x, siya yung cosine. Then yung y, siya yung sine. Then pwede mo rin guys magamit dito yung cast. So yung cast, galing dito, counterclockwise. Ay, hindi nakikita. Yan. Sorry. So yung cast, parang kasi na ano. Yan. Ayan, okay na. So yung cast. So yun. Counterclockwise. Pwede naman siya clockwise. Ikaw bahala. Eto guys. Yung trig natin na 6, kahit yung 3 lang, pwede na yun Like yung sine cosine natin. Tsaka tangent. Sa cast, makikita mo kung saan yung positive.
So, sa quadrant 1, lahat itong tatlo is positive sila, guys. Kasi sa quadrant 1 natin, meron tayong dalawang positive na ordered pair. And kapag sinabi nating sign, di ba sabi natin ito siya, yung sa y. So, positive yung magiging sagot mo sa sign. Yung cosine mo, positive din. And pag dinivide mo yung sine over cosine, magiging tangent siya. Which is positive, divide positive, magiging positive pa rin. Pagdating naman sa second quadrant or quadrant 2, meron tayong ordered pair na negative tsaka positive. X natin, and sabi natin cosine siya. Negative pala, I mean. Kung negative to, na cosine, sabi negative nga siya. Then yung positive natin na y, which is yung sine, positive siya. So pag dinivide natin yung dalawa, yung tangent natin magiging negative. Or yung sign lang dito guys yung positive, ibig sabihin. Then sa third quadrant, yung tangent lang yung positive. Then yung cosine naman sa fourth quadrant. Kasi dito sa third quadrant natin, meron tayong ordered pair na dalawang negative. So negative yung sine, negative yung cosine, pero yung tangent is positive. Kasi negative divide negative is positive. Then pagdating naman sa cosine, sa fourth quadrant, yung ordered pair niya is positive negative. Positive yung cosine, negative yung sine. Pag dinivide mo, magiging negative yung tangent. Nasundan? Ano yan? Hindi ko alam. So, ganun siya. Ito, pwede mo ito makuha rin. Magamit. Hindi na yung makapagsalita. Minute mo na eh. Nasundan? Pero hindi pa dito siya natatapos, guys, ha? Kasi meron pa to, yung ordered pair ng 30-60-90 natin. 30-45, tsaka basta yun. So, punta tayo sa quadrant 1 sa reference angle. Reference angle. So, sa quadrant 1 tayo pupunta. Ito para kung mag-solve ka. Thank you, Sir AJ. So, sa quadrant 1, reference angle natin, kuhaan tayo ng tatlong ganito. Yan. Laki ng 30. Anyways. Okay na yan. So, sabi natin, guys, ito is 0 degrees. Then, ito is 30. Ito is 45. Then, ito naman is 60. Then, ito is 90. Kasi right angle na yan dito. And, para hindi ka mahirapan, diba, yung ordered pair nito kanina is 1, 0. Galing dito sa unit circle natin, diba? Dito, sa 1, 0 siya. So, 1, tsaka 0. Then, sa kabila naman, yung 90 natin is 0, 1. So, lagay natin 0, tsaka 1. Pwede ka mag-start dito maglagay ng mga ordered pair or gusto mo dito ka sa 0 mag-start, pababa. So, ano ba yung sinasabi ko? Lagi ka lang maglalagay ng over 2, then square root sa taas. So, kunyari, dito tayo sa 90. Di ba 0 to? So, kung nag-start ka sa 0, magiging square root of 0, which is 0, over 2, magiging 0 siya. Dito siya galing. Then, dagdagan mo na. Punta ka sa square root of 1 over 2, square root of 2 over 2, tsaka square root of 3 over 2. Tapos, square root of 4 over 2. Bababa yan. Then, pataas naman. Kung dito ka mag-start sa 0, pataas naman siya. Then, kailangan mo lang siya i-simplify. Kunyari, eto, yung square root of 1 over 2. Ang square root of 1 is 1. So, magiging 1 half. Ito sabi natin, 0 over 2, magiging 0 siya. Then, ito naman guys, yung square root of 4 over 2. Yung square root of 4 is square root of 2, diba? Square root of 4 is 2 over 2. Magiging 1. So, ayun mga kailangan mo simplify. Anyways,
Para magets. So, going to 0 guys. So, magkakaroon tayo ng 1 over 2 na dito. Kasi ang sunod niya is square root of 1 over 2, diba? Which is 1 half. So, ibig sabihin, magiging 1 half na to. Then, pagpunta ng sunod, square root of 2 over 2. Then, square root of 3 over 2 na siya. Then, square root of 4 over 2 is 1, sabi natin. Kaya siya may 1 dito. Then, punta ka na pabalik. So, ibig sabihin, magiging 1 half square root of 2 over 2. Then, square root of 3 over 2. Then, yung 1 dito. So, ganun mo na siya makakabisado. And, sabi natin, lahat ito positive. Kasi hindi ako gumagamit nun eh. Pero tinuturo yung engineer. May video yun sa trig. Hanapin mo, may video siya doon. Nagturo yun ng ganun sa live. Pero hindi ako gumagamit nun. Hindi ko nakasanayan yun eh. Ganito talaga, nagsusulat talaga ako ng ganito. Pero ikaw, kung doon ka sanay, di gamitin mo yun. So, ayun na siya guys, no? Yun. Kunyari, pinapahanap, sin 30. So, di ba ang sin is 1 half dito? Kasi siya yung y. Cosine 30, that's square root of 3 over 2. And so on and so forth. Anyways, tatapos. Kasi pwede pa sa kabila. Okay lang yan. So, gawin tayo dito ulit. Hindi ko alam kung ma-memorize nyo to. Pero, ato na, memorize ko na lang to habang tinuturo ko eh. So, sabi natin, mga ordered pair, di ba, alam na natin. Sabi ni Sir AJ, diba, 45. So, unit circle, ibig sabihin 1 yung radius, di ba? So, kung ito guys, 45 din to. Then, ito 90. Then, kung unit circle, ibig sabihin, kung tatama siya dito guys, pag ganyan kasi yan, di ba? Ang bilog, ganyan. Something like that. Kunyari, bilog yan. And sabi natin unit circle, ibig sabihin 1, 0 to, di ba? 1, 0. So, ibig sabihin, eto, radius to. Radius din to. Wherein, 1 din to, guys. So, sabi natin kanina, kung 45, 90 to, ibig sabihin, gagamit tayo ng x. Yung tinuro natin kanina sa special right triangle. X, tsaka x square root of 2. So, ibig sabihin, etong radius mo nakalagay dito sa 90. So, x square root of 2 equals 1. Then, over mo siya sa square root of 2. So, magkakaroon ka ng 1 over square root of 2, then rationalize. So, ito guys, magiging square root of 2. Then, square root of 2 is 2 na. Kasi square root of 4. Kaya siya naging ganun. So, dahil pare sila ng angle, ito, square root of 2 to. Tsaka over 2. Parehas. And sabi natin, ito yung x natin is yung, diba x to dito? X-axis. Ito yung y. Kaya siya guys, ito xy. Tapos, ito yung x. X square root of 2 over 2. Ito yung y, ito. Yung point. Basta ganun siya. Kung sa 60, ganun din siya gagawin. So, pag sa 60 guys. Dapat pala ginanda ko yung sulat ko. Turo ko to next time ulit. So, ito yung 60. Pag ganyan siya, diba? Something like that. So, 1 unit din to. Then, sabi natin, ito is 30. 60 pala. Ito 30. Parang ganun. Then, gamitan mo siya ng x square root of 3. Tapos, yung 2x. Makuha mo na yun. So, kung 2x equals mo sa 1, then magiging 1 half yung x. So, 1 half to. Then, ito naman is 1 half times square root of 3. So, magiging square root of 3 over 2. So, ibig sabihin nito guys, is yung, yun, basta yun. Pero ang galing na mga proving din, no? Anyways guys, balik tayo dito. So, ito naman, sabi natin, meron tayo ditong 30, 45, tsaka 60, tapos 90, di ba? So, galing tayo 0. Meron tayong 30, then 45, 60, tsaka 90. Ngayon, paano malalaman yung katabi niya ng mga ganyan? Kasi meron ditong tatlo rin. Ano yung mga magiging measure nun?
neto, tsaka neto. Tapos dito rin. Tsaka sa kabila. So, ano yung magiging sunod nito, guys? Kung meron kang 90, ano yung magiging sunod nito? Ano magiging sunod niya? Ito, tsaka ito. So, remember guys, para hindi ka mahirapan magkabisado nito. Ito 0, 90, tsaka 180. Then 270 to lagi. Ito yung apat, yung quarter niyan. Then, ngayon, para makuha mo to guys, yung 30, galing sa 0, ay nakalimutan natin yung 360 dito. Lagay natin. One complete revolution sila. So, ngayon, para makuha mo yung 30, ibig sabihin galing sa 0, magka-plus 30 ka. Then, para galing sa 30 naman, para maging 45, magka-plus 15. Then, plus 15 ulit, para maging 60. Then, plus 30, and so on and so forth. So, galing dito, kung nag-plus 30 ka, para makuha mo yung sunod neto, magka-plus 30 ka ulit dito. So, ibig sabihin, yung 90 plus 30 is magiging 120 yung una. Then, plus 15 ulit. So, magkakaroon ka ng 135. Then, plus 15. So, magkakaroon ka ng 150. Then, plus 30. May 180 siya. So, ganun yung magiging pattern mo. Then, ganun na lang yung sunod ulit. So, plus 30 lagi. Then, 15, 15, tsaka 30. Then, yun na. So, plus 30, magkakaroon ka ng 210. Plus 15, magkakaroon ka ng 225. Plus 15, magiging 240. Then, plus 30, magiging 270. Then, plus 30 ulit, magiging 300. Then, magiging 315. Then, plus 15 ulit, magiging 330. Then, plus 30, magiging 360. So, ganun yung magiging pattern mo. Joke lang. So, meron tayo guys ulit na ito. Punta tayo ng mga quadrant. Yung mga ordered pair, I mean. Ito tawag dito guys, ordered pair ha. So, sabi natin, dapat pa doon ko lang diniretso eh. Pero sige. Meron kasi mag-drawing. Hindi kasi ako artist. Pero sige. Diretso na natin to. Yan. So, gawa ko ulit ng 0. 90. 180. Tsaka 270. Then, yung 30-60 natin guys, alam na natin yon. So, 30, 60, 45, 9, 60. Then, yung mga ordered pair. Sabi natin, unahin mo lagi dito guys sa 1, 0. Then, sa 0, 1. Then, kung start ka sa 0, magiging 1 half. Then, square root of 2 over 2. Then, square root of 3 over 2. Then, pataas ka naman. So, ibig sabihin, magiging 1 half. Then, square root of 2 over 2. Then, square root of 3 over 2. So, yun na yan. Sige. Ngayon, meron tayo dito guys. Kunyari, pinapahanap sa atin is yung nandito na part. Diba itong angle na to is 150. So, 150 to kanya. Diba 150 to? Degrees. So, ano yung maging ordered pair niya? Ano yung maging ordered pair niya? Bali, pupunta lang sa reference angles, guys. Reference angles? Reference angle. So, big sabihin, kasi dito mo yung kukunin eh, na part. Itong part na to. Sa, anong tawag dito? Nakalimutan ko. Basta, initial ba yun? Basta, ganun. May tawag dito yung gantong line. Nakalimutan ko. Reference angle. Basta ito, basta ang gantong gawin nyo guys ha. Yung 150, ito mo yung kukunin. Ito na ginagawa dito, terminal. Initial yata yun eh. Hindi ko na alam, pero terminal sabi ng engineer. So dito guys, galing dito. Etong point na to, diba, is 180 siya. So bali, magkakaroon tayo ng 180 minus yung theta natin. Itong angle na kinukuha. Or magkakaroon tayo ng 180
minus 150. Which is magiging 30. Ibig sabihin ito yung magiging reference angle mo. And wherein, ang reference angle natin is etong 30 nga. And yung ordered pair niya is square root of 3 over 2. So, lagay mo yun as square root of 3 over 2 tsaka 1/2. Pero hindi pa dito matatapos yan. Kasi di ba sabi natin, sa quadrant 2, yung ordered pair natin is negative tsaka positive. So, ibig sabihin, etong square root of 3 mo over 2 is magiging negative, then positive pa rin yung 1/2. Or sa mas madaling salita, eto guys, i-connect mo lang to dito eh. Sa kabila. Ayun yung magiging reference angle mo. Ay, mali ang tutok ko. Ito pala. To. Ito, hanggang dito. Then, itong 45 siya guys, sa gitna siya dito. Ito yan, ito 45. Ang gitna rin, kasi gitna rin. Then, yung 60, ito siya sa kabila. Then, wag mo lang kakalimutan dito yung ordered pair, yung sign. Yung sa quadrant. So, ibig sabihin, kung nandito kunyari yung hinahanap na, diba ito magiging 210? Kunyari ito yung hinahanap, 210 siya, diba? So, para makuha mo naman yung reference angle, magkakaroon ka ng theta, theta, minus yung 180. So, ibig sabihin, yung angle natin is 210 minus 180. That is magiging 30. So, ibig sabihin, reference angle na pa rin is 30. Kasi ito guys, i-connect mo lang to dito sa baba. Dito. Gaganon siya. Kaya 30 pa rin yung reference angle. So, kunyari, pinapahanap is yung sign niya. E di, punta ka pa rin sa square root of 3 over 2. Tsaka 1/2. And remember, sa quadrant 3, parehas sila negative. So, kung parehas negative sa quadrant 3, edi parehas to negative dapat. I-mirror mo lang. Gawin siya ginagawa para hindi ka mahirap magkabisado. Pero pwede naman guys, ito yung mga theta 180, tsaka theta 180, tapos, basta ganun. Ewan, kung mas madali. Pero mas madali sa akin ganito kapag naano mo na to eh. Pero pwede reference angle, basta hindi familiar ka sa mga quadrant, kung ano yung mga sign. Hindi yan. Oo. Basta sa ulado mo to, ito na nga yung lahat eh. Hindi ka na mahirapan dito actually kasi marunong ka na ng quadrant. Alam mo na kung nasaan yung mga positive na trig. Marunong ka na kumuha ng tawag dito, ordered pair. Marunong ka na mag-simplify. Marunong ka na maghanap ng mga susunod na angles. Marunong ka na mag-mirror. Itong reference angle lang kailangan mo eh. Then, marunong ka na magkuha ng mga signs ng quadrant. Eh di, palo ka na.